kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal lang. Ma'am, sa tingin niyo ma'am, babaliktad ma'am? Kumusta yung kalusugan? Anong napag-usapan about this? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nag-ilo daw po ng asylum si former President Duterte sa China? What was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin niyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Ma'am, do you consider din po mga... Since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before, during the campaign, tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung you ask President Marcos, meron bang promise or not over? About the ICC? Yes. We did not discuss anything about the Were there ICC. discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. I will release that letter. Ma'am, bukod kay ES Medaldea, sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty. Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law kayo nasa labas. Yes, si Hanilet nandoon din sa labas. So, sino po ito ma'am nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Hindi iinit ang ulo ko. As Vice President, di ka pinapayagan makapasok, parang kung nagagawa yung you're supposed to have power here. Wala tayong magawa kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening now. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, itinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am? Anong handa? Kung maghahanda na Pumasok harapin, doon handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, bakit ka na kayo magkasalukuhin ng Pangulo?
Parang pinapalayo ko ba yan sa ano sa circle na kumbaga huwag ka na idamay ng pamumulitik? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami ng lahat. Kaya never kaming nagsasabay sa mga airplanes. Ma'am, nandito lang kami, ma'am. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito po nga private plane, ito po charter plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari nung airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, makikita na natin na ano nga, Alay, di pinahirap para hindi nakalipad si ginagawa Duterte. nila talaga.